Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Salamat po sa Panginoon sa araw na ito na muli po ay magkakatipon-tipon tayo upang patuluyang mapag-aralan at mapagbulay-bulayan ang salita po ng Diyos na atin pong matutunghayan sa Judges chapter 40. Tayo po muna ay manalangin. Ama, maraming maraming salamat po sa araw na ito na binuhay mo po kami at binigyan ng pagkakataon upang patuloy ang masunod po namin ang iyong kalooban sa aming mga buhay. Humingi po kami ng tawad sa aman pong aming mga nagawa, mga naisip o nasabi na hindi po kaaya-aya sa iyong harapan. Patawarin mo nga po kami, Panginoon, at salamat po sa iyong pagpapatawad sa amin. Tulungan mo po kami, aming Panginoon, na sa aming pag-aaral ay patuloyan po naming hayaang kang kumilos sa aming mga buhay at patuloyan ka pong mangusap sa bawat isa sa amin at maunawaan po namin ang nais mo pong ipabatid sa aming lahat sa umagang ito from Judges chapter 14. At salamat din po sa patuloy ang malaya mo pong pagkilos sa buhay po ng bawat isa sa amin, aming Panginoon. Nawa hindi lamang po namin matutunan itong Judges chapter 14, kundi Panginoon ay wag po naming makalimutan yung mga ituturo mo po sa amin sa umaga pong ito at may-apply po namin ito sa aming pang-araw-araw po na buhay. Tulungan mo po kami, samahan mo po kami, Banal na Espiritu Santo. At salamat din po sa maayos na internet connection, maging sa mga nakadata, nawa po ay maayos pong maipabatid sa lahat po ang iyong mga salita. Purihin ka po aming Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen. Tuloy-tuloy po ang ating pag-aaral dito po sa Book of Judges. Ngayong umaga po ay Judges 14 na po tayo. Ang pamagat nga po is be careful with your choices. So sa atin pong pag-aaralan ngayon ay patuloyan po tayong papaalalahanan sa mga salita po ng Panginoon na atin pong mababasa. Basahin po natin. Sa pagpapatuloy po sa chapter 13, kung maalala nyo po ay nasa buhay na po tayo ngayon ni Samson. Pagpapatuloy po, minsan nagpunta si Samson sa Timna at nakakita siya roon ng isang dalagang Filistia. Nang siya'y umuwi, sinabi niya sa kanyang mga magulang, mayroon po akong nakitang isang dalagang Filistia sa Timna. Kunin po ninyo siya para sa akin. Gusto ko siyang mapangasawa. Bakit naman gusto mo pang sa angkan ng mga hindi tuling iyon kapipili ng mapapangasawa? Wala ka bang mapili sa ating angkan? Sa ating mga kababayan? Tanong ng mga ito. Sumagot si Samson, basta siya po ang gusto kong mapangasawa. Hindi alam ng mga magulang ni Samson na ang ginagawa niya ay kalooban ni Yahweh upang bigyan ito ng pagkakataong digmain ang mga Filisteo. Ang Israel noon ay nasasakop ng mga Filisteo. Pumunta si Samson sa Timna kasama ang kanyang mga magulang. Habang dumaraan sa isang ubasan, may isang batang leon na umungal kay Samson. Kaya't pinalakas siya ng spirito ni Yahweh at pinatay niya sa pamgitan lamang ng kanyang mga kamay ang leon na para lamang isang batang kambing. Ngunit hindi niya ito ipinaalam sa kanyang mga magulang. Pagkatapos ay pinuntahan ni Samson ang dalaga at kinausap. Lalo niya itong nagustuhan. Pagkalipas ng ilang araw, nagbalik siya upang pakasalan na ang babae. Pagdating niya sa pinagpatayan niya ng leon, naisipan niyang tignan ito. Ang nakita niya ay isang malaking bahay ng pukyutan sa loob ng katuwa ng napatay niyang leon. Sinalok niya ng kanyang mga kamay ang pulot at kinain saka nagpatuloy sa kanyang lakad. Pagbalik niya, inuwian pa niya ng pulot ang kanyang mga magulang. Kinain naman nila ito, ngunit hindi alam kung saan galing. Hindi sinabi ni Samson na iyon ay galing sa bangkay ng napatay niyang leon. Pumunta ang ama ni Samson sa bahay ng kanyang mapapangasawa. Tulad ng kaugalian ng mga binata noon, naghanda si Samson doon ng salo-salo.
Nang makita siya ng mga Filisteo, siya'y binigyan nila ng 30 abay na kabataang lalaki. Naisipan ni Samson na sila'y bigyan ng palaisipan. Ang sabi niya, mayroon akong bugtong. Kapag nahulaan ninyo, bago matapos ang 7 araw ng handaan, bibigyan ko kayo ng 30 piraso ng pinong lino at 30 magagarang damit. Ngunit kung hindi ninyo ito mahulaan, ako naman ang bibigyan ninyo ng 30 pinong lino at 30 magagarang damit. Sumagot sila, payag kami. Sinabi ni Samson, mula sa kumakain ay lumabas ang pagkain, at mula sa malakas, matamis ay lumabas. 3 araw na ang nakarara ay hindi pa nila ito mahulaan. Nang ika-4 na araw, sinabi nila sa asawa ni Samson, suyuin mo ang iyong asawa para malaman namin ang sagot sa bugtong niya. Kung hindi, susunugin ka namin at ang iyong pamilya. Inanayahan ba ninyo kami para mamulubi? Kaya lumapit ang babae kay Samson at lumuluhang sinabi, hindi mo ako mahal. Nagpapahula ka ng bugtong sa aking mga kaibigan, ngunit hindi mo sinasabi sa akin ang sagot. Sumagot si Samson, kung sa aking mga magulang ay hindi ko ito ipaalam, sa iyo pa? Ang babae patuloy sa pag-iyak at panunuyo kay Samson sa loob ng 7 araw nilang handaan. Kaya, nang ika-7 araw, sinabi rin niya ang sagot sa bugtong dahil sa kakulitan nito. Ang sinabi ni Samson ay sinabi naman nito sa kanyang mga kaibigan. At bago dumilim ng ika-7 araw, ang mga taga-Timna ay nagpunta kay Samson at kanilang sinabi, may tatamis pa ba sa pulot-pukyutan? At may lalakas pa ba sa leon? Sinabi sa kanila ni Samson, kung ang aking asawa ay di ninyo tinakot, hindi sana nalaman ang tamang sagot. At si Samson ay pinalakas ng Espiritu ni Yahweh. Nagpunta siya sa Ashkelon at pumatay ng 30 kalalakihan. Kinuha niya ang magagarang kasuotan ng mga ito at ibinigay sa mga nakasagot sa kanyang bugtong. Pagkatapos, umuwi siyang galit na galit dahil sa nangyari. At ang asawa naman niya ay ibinigay sa pangunahing abay na lalaki. So dito po makikita po natin nga yung pagpapatuloy po ng buhay po ni Samson nang siya ay old enough na po to marry po. At dito din makikita natin na una po ay gusto niyang makapangasawa ng hindi nila kapananampalataya o hindi galing po sa kanilang angkan. Kasi nga po noong unang panahon ay ito po yung kanilang kostumbre. Sabihin mo nga, kostumbre po. So yun po yung kanilang kaugalian base po sa kanilang uri ng kanilang kaugalian noong panahong ito. Okay po. Again, ito po ay noong panahon nila na pwede pong mapangasawa yung galing po sa kanilang angkan. Okay po, pero sa ating panahon nga po ngayon ay hindi na po ito po pwede. No po? Dapat po ay hindi po natin na galing po sa ating angkan, yung atin pong mapapangasawa or yung ng mga kalalakihan at kadalagahan na wala pang asawa sa ating panahon ngayon. Po. So again, ito po ay kostumbre po nila. So ginusto po ni Samson na makapangasawa po ng isang Filisteo po na although wala po ito sa ipinagbabawal po na pakisamahan ng mga Israelita, ay kasing ugali naman ito ng mga ipinagbabawal na lahi wherein na hindi po pwedeng maki-equally yoke ang mga Israelita sa kanila kasi po ay sandamakmak din po ang mga Diyos-Diyosan ng mga Filisteo. Pero in verse 4 makikita natin na hindi po alam ng mga magulang ni Samson na ito ay kalooban ng Panginoon para po digmain ni Samson ang mga Filisteo para magkaroon siya ng chance.
Pero kahit ito ay kalooban ng Panginoon, no po, ay may mga nilabag si Samson on the way po sa pagtupad sa kalooban ng Diyos. Like yung di po ba si Samson ay sa chapter 13, kung atin pong babalikan, siya po ay inoffer, no po, para po sa Panginoon. Siya po ay isang Nazareo o Nazarite po na hindi po siya po pwedeng magpagupit ng buhok at hindi din po siya pwedeng tumikim ng anumang alak at hindi din po siya pwedeng humawak ng patay po. Pero yung mga ito nga po ay kaniyang mga nagawa po dahil po siya po ay nakipagkompromiso nga po. At dito natin makikita na hindi porke kalooban ng Diyos ang isang bagay ay hindi ka na mag-iingat po. Dapat ay maging maingat pa rin sa mga iisipin, gagawin o sa iyong mga pupuntahan po. And dito natin din makikita na hindi porke nga din kalooban ng Panginoon etong pangyayari na makipag-asawa siya sa hindi nila kababayan ay tuloy-tuloy na nga din na magiging okay ang buhay ni Samson po. Kasi makikita natin na talagang nakipagmabutihan siya sa hindi kapananampalataya. Kaya ito po ang nangyari kay Samson. May mga consequence po siyang naranasan dito sa chapter 14 at mararanasan pa sa ating tuloy-tuloy na pag-aaral sa chapter 15 and hanggang 16 kung di po ako nagkakamali po. And yun nga po, maging paalala din po sa atin sa umagang ito na maging maingat po talaga sa ating mga pagpili. Po, be careful with your choices. Po. And yun nga po, hindi po talaga pwede tayong makipagmabutihan sa hindi po natin kapananampalataya. Po, katulad po ng pag-aaral po natin ngayon dito sa chapter 14, ang mga magulang lamang po ni Samson ang talagang nakakaintindi ng pagkatawag ni Samson. Po, hindi po ito naiintindihan ng kanyang mapapangasawa o napangasawa at hindi din ito naintindihan ng mga Filisteo po na kanyang ah, pinapakisamahan na nga dahil yun nga po ang kanyang mapapangasawa, isang Filisteo. So, papakisamahan niya din ang mga Filisteyong ito. So, sa ating panahon po ngayon, talagang mga kadalagahan at kabinataan na wala pang asawa, talagang maging maingat po. At sa atin po na mga may asawa na, kung nakakommitment po ng pili, ay wag na pong dagdagan yung mga maling nagawa na. Po, wag na pong dagdagan. Okay po. So, katulad po sa aking personal na buhay, may instances po sa buhay ko na po ay naging matigas din ang ulo sa aking mga pagpili nung aking kabataan. Kaya nakaranas din po ako ng mga bagay na hindi ko po akalain na aking mararanasan po. So, kaya salamat sa Panginoon dahil niloob niya po na muli ay makapag-asawa po ako ng talagang may banal na pagkatakot sa Panginoon at naiintindihan yung aking pagkatawag bilang pastor. So ngayon ay um, hindi niya ako pinipigilan basta gawain ng Panginoon. Pagkos ay tinutulungan niya pa ako po. So kasi talagang partnership po. Ang marriage is a partnership. Hindi lang po siya dahil sa pagbuo po ng pamilya. Kundi ito po ay partnership po. Talagang parehas kayo na iaalay ang inyong sarili sa Panginoon at iaalay ang inyong pamilya sa Panginoon. And then parehas din kayo langin ang inyong mga magiging anak
o ang inyong mga anak po papalapit sa Panginoon. Po, so kaya po, pero again, doon sa mga katulad ko nga po na may pagkakataong nagkamali ng mga pagpili sa buhay na ito ay hindi naman po huli pa ang lahat. Hindi na po natin kailangang dagdagan pa yung mga maling ng another mali yung ating mga pagpili sa panahong ito. Opo, sa mga susunod pang panahon. Pwede na po natin itong maitama sa pamamagitan po ng ano. Sabi nga po dito sa Kawikaan 4:23, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Po, so iingatan po natin ang ating mga puso. Hindi po porke sinabi po ng puso ay yun na nga ang tama. Actually po, ang puso po natin ay mandaraya. Hindi po lahat ng nararamdaman ng puso ay tama. Kaya ingatan pong mabuti ito at alagaan. Ano pa po ang sinasabi sa Kawikaan 3:5-6? Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Po, ni-encourage po tayo na magtiwala sa Panginoon. Una po ay ingatan ng ating puso. So paano po maiingatan ng ating puso? Ang gagawin po natin ay magtitiwala po tayo sa Panginoon at hindi po tayo mananalig sa ating sariling karunungan. Pangalawa po, alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. So paano po natin palaging aalalahanin ang Panginoon in everything we do? Ito po sa sinasabi sa Colossus 3:16-17. Para po palagi po nating maalala ang Panginoon, ang gagawin po natin ay ito. Itanim ninyong mabuti sa mga puso nyo ang mga aral ni Kristo. Paalalahanan at turuan nyo ang isa't isa ayon sa karunungang kaloob ng Diyos. Umawit kayo ng mga salmo, himno at iba pang mga awiting espiritual na may pasasalamat sa Diyos sa mga puso ninyo. Po, ito po ang ating gagawin. Itatanim po nating mabuti sa ating mga puso. Pupunuin po natin ang ating mga puso ng salita ng Diyos. Po, at kapag napuno na po natin ang ating mga puso ng salita ng Diyos, saka po natin mapapaalalahanan at matuturuan ang isa't isa. Po, ang isa't isa. Hindi lamang po ang pastor ang pwedeng may matutunan, ay ang pwedeng magturo, kundi even pastors or mga teachers ng mga tagapagturo ng salita ng Diyos, pwede rin po silang matuto sa inyo. Po, okay po, magturuan tayo, turuan natin ang isa't isa ayon sa karunungang kaloob ng Diyos. Again po kasi, kapag hindi ka po puspos ng Espiritu Santo o kapag hindi wala ka pong tanim ng salita ng Diyos sa iyong puso, wala ka pong pwedeng ipaalala. Wala ka din po pwedeng ituro kasi you cannot give what you don't have. Ano po, di ka po pwedeng magpaalala ng may karunungang ayon sa kalooban ng Diyos kung ikaw mismo ay hungkag o kung ikaw mismo ay walang pagkaalam sa salita ng Diyos. Kaya nga ang unang gagawin para palaging maalala ang Panginoon, para maingatan ang puso ay itanim po natin. Fill your hearts with the Word of God. Pupunuin po natin itong ating puso ng salita ng Diyos. Po. At sabi pa dito, umawit kayo ng mga salmo, himno at iba pang mga awiting espiritual na may pasasalamat sa Diyos sa mga puso ninyo. Kasi iba-iba po ang pumupuno sa atin, di po ba? So ano bang pumupuno sa iyong puso, kapatid? Ano ba yan? May pinupuno ka ba ng galit, ng sama ng loob, ng revenge? Ano pa pong pumupuno sa puso ng tao? Pero tayo mga kapatid,
punuin natin ang ating puso ng salita ng Diyos. Po, kasi po kapag yan po ang pumuno sa atin, ay makakaasa po tayo na talagang ang lahat po ng ating magagawa ay base po sa kalooban ng Diyos. Po, kung titignan niyo po, ang pinaka-inuna dito sa verse na ito ay pagtatanim ng salita ng Diyos sa ating mga puso. Kasi pag nakatanim na po ng mabuti sa ating mga puso ang salita ng Diyos o mga aral mula po kay Kristo, ay sabi dito, at anuman ang ginagawa ninyo sa salita man o sa gawa, gawin ninyo ang lahat bilang mananampalataya sa Panginoong Hesus at magpasalamat kayo sa Diyos Ama sa pagitan niya. So dahil nga nakatanim na sa ating mga puso ang salita ng Diyos, so anuman ngayon ang ating gagawin, magagawa nating bilang mga mananampalataya ng Panginoon. Okay po? At dahil punong-puno ng salita ng Diyos ang ating mga puso, matututo tayong magpasalamat sa Panginoon anuman ang sitwasyon na ating kahaharapin. And yes, katulad po ng ating pag-aaral dito sa Judges chapter 14, hindi po tayo makikipag-compromise sa mga mali. Po, hindi po tayo makikiayon sa masama ngayon kasi punong-puno ng salita ng Diyos ang ating mga puso at magagamit pa tayo ng Panginoon para magpaalala sa iba. Okay po. Salamat po sa Panginoon sa umagang ito sa kanyang mga paalala sa atin. Nawa po ay again patuloy po nating punuin ang ating mga puso ng salita ng Diyos para maging maingat po tayo sa ating mga pagpili. Tulungan din po ng Panginoon ang ating mga kadalagahan at kabinataan to not be equally yoked with the unbelievers. O kasi nga po ay um, kapag po nakisama po o nakiayon po sa gawang mali ay yung mismong taong yon din ang masasaktan. Po, siya din po ang mahihirapan sa buhay na ito. Kasi syempre, lahat tayo, di po ba may pagkatawag sa Diyos? Po, again, marriage is a partnership. Hindi po ito basta pagbuo ng pamilya. Ito po ay partnership. Kailangan nagkakatulungan kayo, naghihilahan kayo papalapit sa Panginoon. Po, hindi yung naghihilahan kayo palayo sa Panginoon. Hindi po. Hindi po ah, yung katulad ng may mga pangyari po sa buhay po ng ibang mananampalataya na nagsimula silang may banal na takot sa Panginoon and then nung nakapangasawa ng unbeliever ay nalayo na sa Panginoon. Di po. Ang goal po natin sa buhay na ito ay habang tayo niloloob ng Panginoon na mabuhay pa, ay lalo din naman po tayong mapalapit sa Panginoon. Opo, maging ang ating bubuoing pamilya o binubuong pamilya, makalapit din sila sa Panginoon kasi ito po talaga ang pinakamahalaga po na mangyayari sa buhay ng isang tao, ang talagang makalapit siya sa Panginoon at tuloy-tuloy na talagang mahalin ang Panginoon for the rest of their lives. Po habang nabubuhay, papalapit ng papalapit sa Panginoon. Palawak ng palawak ang pagmamahal sa Panginoon. Ganon po yung goal natin kasi nilikha po tayo ng Panginoon para sa Kanya. Di po. Kaya tulungan po tayo ng Panginoon na talagang maging maingat po sa ating mga pagpili. Again, punuin ng salita ng Diyos ang ating mga puso para talagang maingatan po tayo sa ating pagpili at anuman ang ating ginagawa ay maipakita natin yung ating pananampalataya sa Panginoon at matuto tayong maging mapagpasalamat sa Panginoon sa anumang sitwasyon po ng ating mga buhay. Purihin ang ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama, maraming maraming salamat po sa mga paalala mo po sa amin to not be equally yoked sa mga unbeliever po. At kung
meron man kaming mga kaibigan na mga hindi pa mananampalataya, dalangin po namin na kami ang makahawa sa kanila at hindi kami yung mahawa nila papalayo sa iyo. Nawa madala din namin sila sa iyo, Panginoon, sa iyong paanan. Kami yung gamitin mo para sa kanila, maging sa aming mga mahal sa buhay. Tulungan mo din po, Panginoon, yung mga may problema sa kanilang asawa. Patuloy pong hipuin ng puso ng kanilang asawa, Panginoon, at patuloyan silang makakilala sa iyo. Salamat aming Panginoon dahil may mga bagay ka pong niloloob na mangyari sa aming mga buhay para maging aral din po mismo sa amin at maging aral din po sa mga tao, Panginoon, na nakakasalamuhan namin. Salamat aming Panginoon dahil palagi po meron po kaming maipagpapasalamat sa iyo. At salamat din po sa Judges chapter 14 na nagbigay aral sa amin na talagang hindi po magiging maganda ang buhay kapag may mga kompromisong mali kaming ginawa o maling pagpili kaming ginawa sa buhay na ito. May mga dadanasin po talaga kaming mga consequence. Nawa Panginoon, habang dinadaanan yung mga consequence na ito ay maalala ka po namin at lalo pang lumalim ang aming pag-ibig sa iyo at pagmamahal sa iyo, Panginoon, sa kabila po ng aming mga nararanasan. Panginoon, maraming maraming salamat po dahil binuhay mo po kami sa araw na ito. Another pagkakataon mula sa iyo para po patuloyan po kaming makapamuhay ng ayon sa iyong kalooban. Patuloy mo pong punuin ang aming mga puso ng iyong mga salita at patuloy namin itong maingatan sa aming mga puso at patuloy naming maalala sa bawat araw po na niloloob mo na mabuhay pa kami. Salamat aming Panginoon, maging sa aming kadalagahan at kabinataan. Nawa po Panginoon ay patuloy maging bigyan mo sila ng karunungan sa pagpili ng kanilang mapapangasawa, Panginoon, na aalalay din sa kanila papalapit sa iyo, Panginoon. Salamat po. Salamat po. At salamat din po sa mga kasama ko ngayon na sa live na ito na may kani-kanya ng asawa. Nawa ay patuloy mo ding hipuin ang puso ng mga mag-asawang ito, lalo pa ding mag-init ang kanilang pagmamahal sa iyo, Panginoon, at lalo silang sabay na manalig, ibigin ka, sambahin ka, at paglingkuran ka sa buhay na ito. Sabay nila itong gagawin, Panginoon. Salamat po. At salamat din po sa aming mga anak na patuloy mo ding hinipo ang kanilang mga puso upang patuloy ang um, manalig at sumunod sa iyong mga kalooban. Salamat po aming Panginoon sa araw po na ito at mamayang gabi, loobin mo po na sama-sama din kami na makadalo po sa iyong gawain at sama-sama din kaming manalangin sa worship center po na ipinagkalo mo po sa amin. Purihin ka po, Ama, sa umagang ito at sa buong araw na ito. Maparangalan ka po namin at anuman po ang aming gagawin nawa talagang magbigay itong kaluguran sa iyo. Pinapapurihan ka namin, Panginoon, sa patuloyang pagtagpo sa anong pangailangan ng bawat isa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Muli po ay isang pagpalang araw po sa ating lahat. Salamat po sa Panginoon sa buhay po ng ating daddy na patuloy po nating nakakasama. At salamat din po sa Panginoon sa patuloyang kagalingan po ng Nanay Nelia at mga kaligtasan po sa mga kamag-anakan here and abroad. Salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng ating Pastor Lito at ng kanyang buong angkan. Salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng ating Nanay Vicky. Nay, maraming salamat po sa buhay mo po, sa buhay po ng nag-iisang pong asawa
ng inyo pong mga anak at mga apo, maging mga manugang. Salamat din sa mag-asawang Hazel at Christian. Patuloyan kayong paghimalaan ng Panginoon. Ganon din ang ating nanay Lorna Villanueva Gayas, Tatay Umeng, at sa pamilya po ng Teacher Onay, maging sa buhay sa pamilya po na ni Tin. At salamat din sa Panginoon sa buhay ni Pitija, ni Teacher Marie Chris at ni Mina. At salamat din po sa kaligtasan ng buong Villanueva at ng buong Gayas clan. Salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng ating Ate Rosel Hasyada Pescasio at ng inyo pong buong angkan, sa ating Ate Irene, ng inyo pong mga anak at ng mga mahal mo po sa buhay. Salamat din po sa patulang himala po ng Panginoon sa inyo. Gayon din po sa ating Nanay Lemya, patuloy din po kayong paghimalaan ng Panginoon, kasama po ang inyo pong mga anak. Salamat din po sa buhay po ng ating Mama Len at Kuya Ronnie. Patuloy din kayong paghimalaan ng Panginoon, maging si Papay at ang mga mahal po sa buhay na nasa Bicol at nandito po sa Cavite. Salamat din po sa Panginoon buhay po sa buhay po ng ating si Joanna Fay Gallardo. Maraming salamat sa Panginoon sa buhay mo at pati lang paghimalaan din ng Panginoon ang iyong mga mahal sa buhay. Gayon din ang ating Pastor Bobby R. Martinez. Patuloy pong samahan kayo ng Panginoon habang ginagawa niyo po ang kanyang kalooban. Salamat din po sa ating kapatid na Mafel na patuloy din inaingatan ng Panginoon abroad, maging ating kapatid na Cherry na patuloy din iniingatan ng Panginoon sa Hong Kong at ang mga mahal niyo po sa buhay na nandito po sa Pilipinas. So maraming salamat din po sa Panginoon sa inyong pong mga panalangin para po sa amin at salamat din po sa patuluyang panonood po at nawa hindi lang mapanood ito kundi talagang huwag makalimutan yung bawat aral po nating inaaral sa bawat araw. At salamat din po sa Panginoon sa lahat po ng Miracle of Life family at mga taga-ibang fellowship natin pong nakakasama sa araw-araw po na nilolob ng Panginoon na tayo ay makapagbahagi po ng salita ng Diyos ah, via FB. Purihin po ang Panginoon. Palagi po sa Diyos ang kapurihan. See you po mamayang gabi at 7 p.m.